Visem Privyet! Welcome to Avril and Yan channel. Today, let's talk about modern dating. Online dating with a fam? A fam na sagot sa kahirapan? Uy, wag ganun. Iba na talaga ang mga kababaihan ngayon. Ang lalakas ng loob, mahilig ng mag-explore. Hindi katulad dati, takot magpaligaw, at kung may manliligaw man, dinadala agad sa bahay para makilala daw ng parents kung sino yung lalaking nanliligaw. Uso pa nga ba ang ligaw ngayon? Ako kasi sobrang ligawin ko, as in, simula bata, nagdalaga, ngayon na lang nabawasan nung nagkaasawa na. Kasi syempre kailangan kong lakasan ng loob ko, kailangan kong lumuwas ng Maynila. May Google Map na kaya hindi na ako ganong ligawin. O 'di ba? Akala niyo naman kung anong klaseng ligawin. So ito na nga, paano nga ba ah, nangyayari yung mga ligawan ngayon? Chat-chat na lang, video call, mag-jowa na agad kayo kahit sa chat pa lang, ta's magkikita na lang kayo sa susunod, gano'n. Yung iba, sumusundo sa airport, ay afam ang jowa, o 'di ba? Nakakakilig, nakaka-excite, may halong kaba. At ngayon, pag-usapan naman natin ang mga dating apps. Ayan na. Bakit nga ba madami ang nahuhumaling o sumusubok ng mga dating apps? Interesting, exciting, pero wag ka ha, marami din ang nauwi sa kasalan. So meaning, sa dating apps, meron din talagang true love. And sa mga dating apps na yan, marami tayong nakikita, nakikilala, galing sa iba't ibang sulok ng mundo na naghahanap din ng pwede nilang makarelasyon or kung pwede may mapangasawa. So doon nakalagay yung kanilang mga info. So ito kasing dating apps, para siyang baraha na nakalatag sa harap mo, may picture ng mga kalalakihan, tapos swipe to the left kung hindi mo bet, swipe to the right kung type mo. At kung nag-match kayo, ayun, doon na mag-uumpisa ang chat-chat nyo. Getting to know each other, kwentuhan. So, oo, nakakakaba, nakakakilig, pero yung iba biglang matatakot kasi nga meron sa kanila bigla ka na lang padadalhan ng longta. Hoy, nakakatakot yun. Basta ladies, huwag kayong magpapadala sa itsura. Hindi porket gwapo, bibigay na agad kayo. O, 'di ba? Kasi minsan ginagamit nila yung kagwapuhan talaga nila. So, meron diyan ang gusto libangan lang, lalo na kung ka-chat niyo sila at nandito na talaga sila sa Pilipinas or nagbabakasyon. So, meaning baka possible may ibang sumundo tapos alam mo 'yun, tumitingin-tingin pa ng ibang Filipina. So, yung iba for hookups, for fun. Pero huwag kayong magmadali, tandaan niyo maraming isda sa dagat. So, padami ng padami ang mga Pinay na nakakapangasawa ng foreigner o yung tinatawag na AFAM. So, meaning sa dating apps, talagang may matatagpuan tayo na true love. 'Di ba? Yung mga seryoso, hindi yung puro kasiyahan lang ang gusto, chill-chill, flirt-flirt, ganon. So, ito na nga, based sa experience ko, depende rin sa'yo kung anong klase ng AFAM or partner ang maa-attract mo. So, the way you dress, paano ka ba manamit, paano ka magsalita, ikaw ba ay taklesa, ano ba yung mga post mo sa social media mo, baka ikaw naman ay hubadera, at kung anong lifestyle ang meron ka, nakakaapekto din yon. At ang tanong ng nakakarami, bakit ba kasi gustong-gusto niyo ng AFAM? Sagot ko naman, bakit naman hindi? Charot. So, siyempre iba-iba tayo ng type, kaya wag niyo ng questionin kung bakit may mga Filipina na gusto talagang magpangasawa ay AFAM. So, yung ibang tanong,
Dahil ba 'to sa pera? Dahil sa kagwapuhan, gustong malahian? O yung naririnig natin sa mga ibang babae na ituturing ka nilang prinsesa? Yung iba naman ay dahil may abs at ducks. So kapag AFAM ang asawa, meron ka parehong abs at ducks. Hoy! Secret lang natin yan. So eto, magbibigay ako ng mga ilang tips kung paano makakatagpo ng mabuting AFAM or partner at kung suswertehin ay mauwi sa kasalan. Kasi meron naman talaga mga foreigner na looking for woman na pakakasalan nila. Basta nagka-match lang kayo ng gusto. So ito, lumang tugtugin na to pero gumagana to. So habang magka-chat pa lang kayo hanggang magkita na kayo, ito ang number 1 mo na dapat gawin. Be true, be you, be natural, be honest. Yung bang huwag ka na magpanggap. Ang hirap kaya mag-pretend. What if hindi mo mapanindigan? At saka dun mo malalaman kung may magkakagusto talaga sa'yo sa ugali mo na yan, magpakatotoo ka. Number 2, be direct to the point. Ayaw ng AFAM ng paligoy-ligoy. So pag tinanong ka, bakit ba nandito ka sa dating app? Sabihin mo agad kung anong gusto mo. Gusto mo ba ay friendship lang, chill, or maging honest ka na, gusto mo magkaroon ng mapapangasawa na doon mo makikita sa dating app, gusto mo ng foreigner, ganun. Kasi ayaw nila ng nasasayang ang oras. So ikaw din, syempre, huwag ka na magsayang ng oras. Di ba? Kung mag-uusap kayo, hindi ba pala kayo pareho ng gusto? So, sayang lang yung oras nyo. Ayun. And number 3, be smart. So, wag nga kayo magpapadala sa kanilang mga kagwapuhan. Kasi syempre, ibang lahi, hindi natin alam, 'di ba, kung ano ba talaga ang pakay nila dito sa atin. So, talaga namang madaling ma-attract ang mga mata natin na kumikinang-kinang sa kanila, 'di ba? Pero huwag papaloko. Number 4, be sensitive sa part na kailangan maramdaman mo sa sarili mo, ano ba talaga ang pakay ng AFAM na ito? Kailangan hindi yung mga alam mo na yon, hindi kailangan ganoon lang. So, kailangan may respeto, 'di ba? Maging mapagmatsyag, gano'n. So, pag alam mong iba na ang gusto, ay naku, iwanan mo na. And number 5, na pinaka-importante din, sa mga unang chat nyo pa lang, mga unang linggo, ay huwag ka naman agad tumirada na, give me money, honey. Ano ba yan? Major turn off syempre yun sa kanila. Huwag ganun. Okay? So, ito, just a piece of advice. So, yung mga advice ko na to, depende na rin sa'yo kung susundin mo or hindi. Pero, sana ay makatulong sa inyo. So, ito na nga. Ang pagiging mapili or choosy ay okay na okay lang yan. Maging wais sa pagpili ng partner kasi nga siya yung magiging future ama ng magiging anak mo. So, okay lang talaga maging mapili. Dapat nga maging mapili at mapanuri tayo sa mga nakakausap. So, ayun nga, bawat Pilipina may sariling kwento, sariling dahilan, kanya-kanya pinagdadaanan. So, wag nating husgahan. Ano man ang dahilan nila, wag nating pakialaman because it's already 2026. Ayun. Basta sa modern dating, kung saan mas nag-explore ang mga kababaihan, dapat maging mas maingat, maging mas mapanuri, para di maging biktima ng love bombing. May magtatanong, ano ang love bombing? Yung iba naman sasabihin, alam na namin yung love bombing na yan. Syempre, gagawa pa rin ako ng video tungkol sa love bombing based sa mga nakausap ko through experience nila. And, ayun, sana makatulong ang video na yun. That's all for today. I hope you enjoyed this. Paka-paka!